each of us becomes what we see. Yung pinanood mo, maging ganun ka rin. Bakit pabor tayo sa mga bayolente? Dahil yun ang pinanood natin eh. O ay last Tuesday po na naharas siya doon sa plaza sa Hagna. Kanina pa lang siya nagising. Sabi niya, bakit ba? Ano itong lugar? Tagalog siya eh. Hindi siya marunong, hindi siya makapagsalita ng Bisaya. Pero during exorcism, influence siya magbisaya. Ang pangyayari ay ito po. Ang nangyari po ay may ex pala yung boyfriend niya. At nagalit. May mangyari sa'yo. 3 araw ka lang, mawala ka na. No, kinacurse siya sa ex ng boyfriend niya. And then, ang naalala niya, doon lang sila sa plaza. So, anong araw na ngayon? Na Thursday na. Ha? Anong ginagawa ko? Di ba? Nakita niyo yung pagpasok niya? Di ba, nauna siya dito. So, Satan is real. No? And then, pwede bibigyan ng karamdaman yung pasyente sa demonyo. Pwede i-command sa mga evil person, ang demonyo, para magsagawa, para ma-realize yung curses nila. No? You are so blessed now. Why? You know how to protect ourselves by consecrating ourselves to the Lord through the sacraments. Kaya nga, pasalamat tayo sa mga pari. Ang dami mga pari ngayon, nagpakumpisal. At natulungan din ako. Hindi ko kaya ko lang mag-isa. Nabigyan natin ng papuri yung mga pari na bumibisita sa atin. At sa mga hinaharas ng demonyo, huwag kayong magmadali. Hindi naman magic yan. No? So, kailangan pa ng counseling, processing, at diagnostic procedure. So, meron tayong mga diagnostic procedure. Yung pangalawa naman, hindi siya makatulog. Ang dami ng gamot, iniinom niya. Pumunta sila last Sunday dito. At nag-react siya. So, nagsagawa tayo ng diagnostic interview. Yung mga questionnaire, sinasagot niya. So, nag-react pa rin siya ngayon. Yung pangalawa. No? At sabi niya, Father, ang laki na po yung improvement. Dahil, ang taas na ng tulog ko. No? So, patuloy pa. And then, sinabihan ko siya, hindi ka naman possessed. So, patuloy lang sa rule of life. Gawin mo yung nalalaman mo, natutunan mo dito. Dahil kayo po ang makapagpalayas ng demonyo. No? Sa pamagitan ng cooperation ninyo. The grace of God will operate when we cooperate. Kahit araw-araw pa tayo mag-exercise, no? Hindi ka naman nag-cooperate. Kailangan from us, the cooperation. So, bago yan, mag-pray muna basahon sa nato Ebanghelyo karon. Thirsty karon. Nindog ta. Mag-inom muna ka ninyo. Kinutlogikan si Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Mingon si Jesus ngadto sa mga Pariseo, may usa ka dato nga nagsulob sa labing mahal nga biste o nagpuyo nga luho kaayo. May usang-usab ka kabos nga ganilang Lazaro. Kansang lawas na lukop sa mga nuka. O pagdadon siya ngadto sa pultahan sa balay sa dato. Basi na lang makakaon siya sa mga mumho ng mga taga-kikan sa lamisa sa dato. Ug bisan ang mga iro manuol ug motilap sa iyang mga nuka. Unya namatay si Lazaro o gidala sa mga anghel ngadto sa kiliran ni Abraham. Dito sa kumbira sa langit, ang dato usab namatay. O kilubong ug nag-antos pag-ayo dito sa Hades. Unya mihat siya sa iyang nakita si Abraham dito sa layo. O si Lazaro sa tupad niya. Basta misinggit siya ngadto kang Abraham. Amahan, kaluyin taon ako. O gipadala si Lazaro diri aron itunlob ang iyang tudlo sa tubig o pabugnawan ang akong dila. Kinagantos ako pag-ayo sa kainit nining kalayo. Apan si Abraham itubag, anak, hinumdumi nga didto kapas kalibutan na buhong ka sa tanang maayong butang. Samtang si Lazaro lunlun lamang dautan ang nahiaguman. Apan karon malipayo na siya diri. Samtang ikaw nag-antos. Gawas pa ni ana ay lawom nga bungaw nga nag-ulang kanato. Aron kadtong buot mutabok nga kanimo gikan diri. Dili makahimo ni ang anaa diha makatabok kari kanamo. Ang dato mitubag kun mao kana amahan hangyuon ko ikaw nga imo untang ipadala si Lazaro ngadto sa amo. Diin ako may 5 ka igsuong lalaki. Padtua siya. Aron sila kapasidan-an nga dili maianhin nining dapit sa kasakitan. Sa bramingon at tua dito si Moses, ug mga propeta.
nga magpasidaan kanila. Sila na'y mahibalo sa pagpamati sa ilang isulti. Ang dato mitubag, apan amahain, gana dili paigo. Kung adunay mabanhaw moadto kanila, pamiya gayud sila sa ilang mga sala. Apan mingon si Abraham, kung dili sila mamati kang Moses o sa mga propeta, dili gayud sila makabig bisag pag may mabanhaw. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Please be seated mga kapatid. At alam nyo, sana po ay gamitin ninyo yung prayer ha, regularly. Marami tayong matulungan. Hindi lang yung mga may sakit, na family members ninyo, yung mga kapitbahay ninyo, turuan ninyo sa natutunan ninyo. Okay? And go to the sacrament of confession po. May isi-share lang ako sa inyo, itong an exorcist explains the demonic, itong ka-Father Gabriel Amart. Sabi niya, Satan's mission is well explained by the Apostle Peter. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. 1 Peter chapter 5 verse 8. We can interpret the devouring as doing harm, bringing to perdition. So ano ang itong devouring? Yung looking for someone to devour? No. Para doing harm. No. And perdition sa ating kaluluwa. The devil's mission in the world is to seduce souls. Temptation. I-seduce tayo ng demonyo. No. To lead each man and woman on the wayward paths of sin. No, wayward path of sin. Kaya nga may confession dito. Makatulong po yan. Yung regular confession natin. The principal path of this tragic mission is that of temptation. Each one of us must fight against the temptation to sin for as long as we live. Araw-araw po, nag-struggle tayo sa kasalanan. Indeed, sin leads to death. Ang ating kasalanan will lead to spiritual death. Lahat naman tayo mamatay physically. But it is greater than physical death. It is a spiritual death. The absence of grace. Yan po yung spiritual death. The absence of grace. The life of the soul is emanating from the grace. Kung wala na tayong grasya, hindi. Yung soul natin, dead na. Spiritual death. So, sin leads to death. So kayo, nang umpisa kayo, you are resurrected. Muli kayong nabuhay. Di ba maintindihan nyo? Ano yung utos ni Kristo? Buhayin nyo yung mga patay. Di ba? Ang daming patay ngayon. Uy. Ngayon, nung umpisa kayo, muli kayong nabuhay. Wow. Sabihin mo sa katabi mo, nabuhay kang muli. Yung mga pari may kapangyarihan sa pagbuhay ng mga patay. Ang pari lang. Uy. Naintindihan niyo yung sinabi ni Kristo, buhayin niyo yung mga patay. Nandito si sis, kumusta ka na? Fight. Sabi ng mga demonyo kanina, pangatlo siya, hindi yan makapagsalita. No, sign language lang siya dati. Pero makapagsalita ka na? No, maginhawa na po yung lagi siyang may oxygen. Di ba? Kumbate. Lumaki yung tiyan niya. Sabi ng demonyo, akong dahilan. Bakit lumaki yung tiyan niya? Matigas yung tiyan mo, di ba? Pero ngayon, malambot na. No? Patuloy lang ha, hindi tayo magmadali. At bro, ipagdasal mo lagi siya. Huwag kang magmadali. No? Satan is real. Anong pangalan ng demonyo, Nay? Dua. Saan kayo nakatira? Sa mga puno. So, patuloy lang ha. May pasyente din kami, nakatulad niya, lumaki yung tiyan. Lumaki din yung kanyang bayag, yung kanyang itlog. Umabot sa kanyang tuhod. Sabi ng asawa, bakit lang yung itlog ang lumaki? Bakit lang daw yung itlog ang lumaki daw? Alam nyo, ngayon ay lumiit na yung tiyan niya, normal na. At yung paa niya, normal na din. At yung bayag niya, bumalik sa normal. At ilang demonyo pumasok sa kanya? 8 po. 8. Satan is real and evil men are real. Evil men are real. Nandyan lang sila sa tabi ninyo. Nandyan lang sila, no? So how to protect ourselves?
increase your knowledge. Okay? And then, go to the priest, repent all our sins. Sabi ni Father Amart, it should not surprise anyone, and I shall speak of it shortly, if I say that there are more victims of Satan's ordinary action than of his extraordinary action. So, compare sa extraordinary action, yung mga spiritual harassment, possession, oppression, yung dinidiscuss kanina, infestation, and possession. Mas marami pa ang nabiktima ng demonyo sa ordinary attack. Ano yung ordinary? Yung kasalanan natin. Yun po, lahat tayo po naharas ng demonyo sa ordinary lang. Ilan lang ang hinaharas extraordinarily. Pero ordinary attack ng demonyo, tayong lahat po. I shall speak of it shortly if I say that there are more victims of Satan's ordinary action. Diba? Than of his extraordinary action. We are all victims of temptation, but never through their own fault. But only some are victims of extraordinary action of Satan, but never through their own fault. Yung mga possess, hindi naman sa kasalanan nila yon. Dahil sa mga lolo, di ba? Mga albularyo, mga ancestors natin. But never through their own fault. Therefore, they are not morally responsible. So, ano ba yung pinaka worst father? No? Yung possess o tayong hindi possess na nagkasala? Mas malaki yung moral responsibility natin dahil hindi tayo possess. Sabi ng possess kanina sa first na ina-exercise ko, anong ginagawa ko sa inyo? Sinipa mo kami, sorry, hindi ko alam. So they are not morally responsible because they are not conscious. They are not, sabi ni Father Father Amart, never through their own fault. Hindi nila kasalanan yun. So, ang demonyo naghahari dito sa ordinary action niya. Yung kasalanan natin. Kaya nga, may confession dito. Okay? So, salamat, Father, hindi ako possess. Magpasalamat ka kung hindi tayo, nakaliberate na tayo sa ordinary action of the demon, yung kasalanan natin. Therefore, there are a temptation assault us. It's holy day. Jesus himself submitted to temptation. Even Jesus Christ is tempted. During the 40 days he spent in the desert after his baptism in the Jordan. And also later on, the devil tempts us both in our natural dimension, that is, in our interior wounds and weaknesses, and through the various occasions of sin that present themselves to us. Araw-araw tinitempt tayo sa ating isipan, sa ating bibig, sa ating mga gawa, sa mga hindi kailangan natin gawin, pero hindi natin ginagawa. Omission. Sin of omission. Temptation is dangerous because it is difficult to uncover in the folds of our thoughts. Saan ang galing yung temptation natin? Our thoughts, words, works, and omissions. 4 po. Thoughts, words, actions, and omission. Sa paggawa, sa hindi paggawa sa nararapat. Sin of omission. Dapat gawin natin to pero hindi mo ginawa. Sin of omission. Ito po, lagi nating inuulit-ulit during misa. Discernment is necessary. Anong pinaka-importante? Discernment. That is, we must have a well-trained eye. Dapat pipiliin natin yung titingnan natin. O yung mga movie na ating panoorin. Well-trained eye and a spiritual intelligence. Yung knowledge. Kaya nga may catechism. Buong umaga po, catechism. Sana hindi kayo na-late. Kung na-late kayo, balik kayo uli. No? Spiritual intelligence that help us to recognize the claw of the tempter and those who bring us straight to sin. We must reject them and instead accept the good inspiration that come from God. Therefore, it is necessary to guard our heart and our external senses from indecent spectacles. Yung mga hindi magandang tanawin. Guard our eyes, our hearts, our mind. Each of us becomes what we see. Ano? Each of us becomes what we see. Yung pinanood mo, maging ganun ka rin.
Bakit pabor tayo sa mga bayolente? Dahil yun ang pinanood natin eh. Gusto ko, Father, action movie. Di ba? Bata pa tayo. Tom and Jerry. Totoo, hindi. We become what we see. Bakit maraming pabor ni Duterte? Because we become what we see. Sinong pinanood mo? Gusto mo gera eh. Go bat. We become what we see. Look at the saints. Look at the lives of the saints. The values of this world is opposite to the gospel values. We become what we see. What we listen. Totoo, hindi. What we read. Therefore, let us be discerning in what we see and listen to. And above all, let us choose good friends. Grabe, no? Let us choose good friends. Ito po, grabe po ito. Ang dami kong pagkukulang sa Panginoon kung what we see influence our mind, influence our character, and it will become what we see. Yun ang katotohanan. Totoo, hindi. May pinupost ako. Ito yung pinupost ko. When the order of values is jumbled and bad is mixed with good, individuals and groups pay heed solely to their own interests. Hindi maganda yung mabuti, haluan mo ng masama. Hindi maganda yun. Anong resulta dyan? Anong sabi ng simbahan? Vatican II, when the order of values is jumbled and bad is mixed with the good, individuals and groups pay heed solely to their own interests, not to those others. Totoo, hindi? Ang ganda ng sinabi ng simbahan, no? Ako, mag-rely lang ko sa sinabi ng simbahan because the church is the foundation and pillar of truth. Not Father Darwin. The church. Not one person, but it is the divine person who is Jesus Christ. Amen? Thus, it happens that the world ceases. Mawala na yung mundo. Ceases to be a place of a true brotherhood. Wala na. Parang obsessed tayo sa patayan eh. Patay dito. Kana ra ba jud may solution? Dili, uy. It revolved at it create more violence. Violence begets violence. No. Only justice begets justice. Totoo, hindi. So ngayon, patuloy tayo sa pagbabasa dito. It is also necessary to have a well-formed conscience. Well-formed conscience. Dahil ang dami sa atin, wala nang konsensya. A good conscience is not achieved by elevating oneself. Tayo na ang mataas, no? Higit sa iba, no? Worse yet, allowing to dominant culture to arbitrate good and bad. A good conscience is obtained by conforming one's will to God's will. Ano yung turo ng simbahan? Anong turo ng Kristo? Hindi turo ng isang tao. Amen? Are you following Jesus? Or are we following celebrity? Are we following human being? Woe to us. Woe to us. Sabi sa first reading ngayon, woe to us if we rely on human being, no longer on the strength of God. Amen? A good conscience is obtained by conforming one's will to God's will and to His teachings. Not to the teaching of Father Darwin. To His teaching. Because Jesus is the only way. The only truth. The only life. Bakit magulo yung mundo? We never follow Him. Sabi ni Kristo, iisa ko ninyo, kabigon ko ang tanang kalibutan. Hindi man si Kristo iisa na to. Marcos, Duterte, Lini. Namura na. Human beings. Magulo yung mundo. Kung lahat tayo, the followers of Duterte, the followers of Lini, the follower of Marcos, promote Jesus greater than them. Higher than them. Nabali naman eh. Who is God? Only Jesus. Amen? Nagkaisa ba tayo dyan? Magka-fanatic ka na sa isang tao. Who to us? No?
which are given, because the teaching of Jesus will liberate us, but the teaching of men will slave us. That's the difference. Ano? The teaching of Jesus will liberate us from sin, but the teaching of men will slave us from sin. Ayaw sulbaha ang sala, pinaagi sa pagbuhat og laing sa man ang pagka-addict, pero sa pudang mo patay ta. Ayaw sulbaha ang sa, pinaagi sa laing sa. Yung sulbahon po mo ang sa, pinagi sa laing sa. Di na maayo. It cannot resolve the problem. It adds more problems and chaos. Pero mo naganahan to kasi lagi tagtanaw, what we see is what we become. Isa to? Each of us becomes what we see, what we listen, what we read. Okay? Padayon. Which are given to us for our happiness and our salvation are summarized in the highest degree in the commandments. Follow the commandments of God. Only the commandments of God will give us life. Opposite to the commandments of God will lead us to death. Diba? Mas powerful ngayon ang culture of death than the culture of life. So, kailangan tayo, let us humble ourselves and receive the sacrament of confession. Alam nyo, merong nag-surrender sa akin dito. Ang dami niya niyang pinatay. Dami niyang pinatay. Father, hindi na ako makatulog. Isa siyang pulis. Hindi na ako makatulog, Father. Yung ginawa mo. Yung mga adik, Father, pinatay ko, Father. Hindi na ako makatulog, Father. Ang dami ko na. So, buhay ka pa, nasa impyerno ka na. Nabihan ko siya. Buhay ka pa, nasa impyerno ka na. Father, ang init ng katawan ko. So, malaking proseso ginawa namin sa kanya. Alam nyo, ang daming demonyo sa katawan niya. Violence. Behind violence is demons of anger. Demons of hatred. Sino yung sinuportaan niya? Sabi ni Kristo, forgive them because they do not know what they are doing. Ama, patawarin niyo sila, hindi nila alam. Si Kristo ang pinatay, hindi siya pumatay. Totoo, hindi. Galit kayo sa akin. Bahala kayo. Sinunod ko si Kristo, hindi tao. Sabi ni Kristo, patuloy tayo. Let us follow the commandments of God. Only the commandments of God will lead us to life. Not human being, not their ideologies, not their philosophy, not their principles. Patuloy tayo. The loss of sense of sin. Wala na po. Parang okay lang pumatay. Mag-abiba pa tayo. Totoo, hindi. The loss of the sense of sin. The decline of the conscience, the moral conscience of the majority of us. It is the power of darkness. Sabi ni Apostol San Pablo. Sabi niya, what is the cause of this moral decline? Principally, it is the diminution of the Christian conscience in the struggle against the power of darkness. Sabi niya dito, the loss of the sense of sin that characterizes our era helps Satan to act nearly undeserved and including man to sin. Takes man progressively away from the love of God. Ito, bakit nagkagulo tayo? Because of our sins. No? Lahat tayo nagkasala. Kailangan natin ng sakramento. Ang ganda, no? Yung pari ang nag-uuna, ang umumpisal. Maraming pari. Laging napakumpisal. Wala din kumpisal. Yung mga walang kumpisal, yung laging kasama sa pari. Yung labandira sa pari. Yung driver sa pari. Atin-atin lang yun, ha? Huwag kayong maingay. Ang pinakadelikado, yung pari. Walang kumpisal. Laging nagpakumpisal. Totoo, hindi. And then lahat tayo, mga politiko, ito yung panawagan ko sa inyo. Make a good confession. Yan lang ang makapagbigay sa kapayapaan sa inyo. Meron ba yung kapayapaan kung natatakot ka lang? Hindi. Tunay na kapayapaan ay hindi dahil sa takot. Dahil sa hustisya at katotohanan. Yan lang. Justice and truth. Wala nang iba. Okay, patuloy tayo. The loss of the sense of sin. Everyone does it. Therefore, it is okay. Because everyone does it. Therefore, it is okay. It is not lawful. There are the suggestions that weaken our consciences of men and women and lead them on the paths toward
Closing the hearts. So, ano nangyari sa atin? Closing our hearts. Egoism. Lack of forgiveness. Ito po naghari sa atin. Closing our eyes. Closing our hearts. Egoism. Selfishness. Lack of forgiveness. Lagi tayong nag-revenge. Kaya nga, walang kapayapaan ang political dynasty dito sa ating Pilipinas. Marcos because Duterte, Duterte because Marcos. Cycle of revenge. Uy. Magmata na taoy. Ngita ang taglain. Uy. Family dynasty is the source of chaos because they continue their political rivalry. Sinong maawa? Sinong nakakaawa? Tayo po. Gising na tayo. Okay? Patuloy. And doing everything for money. Ang dami. Corruption. Hindi lang si Marcos. Uy. Lahat naman. Mga congressman. Uy. Ngayon, kung may bibigay sa inyo, lalo-lalo malaki, tanggapin nyo, wag nyong ibuto. Uy. Tanggapin, wag nyong ibuto, tanggapin nyo lang. Wag nyong ibuto yung mga maraming pera dahil sasabihin ng simbahan, wag kayong tumanggap, tatanggap pa rin kayo. So, ito na lang, last resort na ang advice ko sa inyo, tanggapin nyo, wag nyong ibuto. Wag kayong makonsensya. Makonsensya kami, Father, 5,000 ang binigay tanggapin nyo at wag nyong ibuto. Okay? Pantay. Maawa naman kayo. Piliin nyo yung mga walang pera. Yan ang ibuto ninyo. Yung hindi kilala. Pero maganda yung reputation. Okay? Magdasal kayo mago. No? Kung may bibigay sa inyo, dito ipatanggap ko. And then, sagawa kami ng legal action. So magsagawa kayo ng incident report, i-collate ko, and then ipabilanggo natin yung mga kandidato na bumili ng boto ninyo. Sabi ng mga tao, okay yan, Father, madami kami. More than 1,000 na yung, okay na, ipapriso na to ng mga tawhana. Kinsan we do it because of love, not because of hatred. Because of truth and justice. Manaig ang katotohanan at ang hustisya. Sabi ko sa mga parokya, tanggapin nyo, huwag nyong ibuto para mo tagham. Tanggapin nyo lang, huwag nyong ibuto. At magkaisa tayo magsagawa ng legal action. Ako mag-file. Kayo ang witnesses ko. Sabi ng mga, Father, so baka delikado yung buhay ko, Father. Okay, marami kayo, libo-libo kami. Ako lang mag-isa mag-file. Nag-collect lang ako sa mga boses ninyo. Yung boses nyo, kinokollect ko lang. May pangalan ninyo. Sagutin nyo ang 6 na tanong. Who? Sinong nagbigay? Why? Bakit niya binigay? So lahat kayo, magsasalita. Saka wala, 6 lang yung sagutin nyo. Why? Bakit binigay? Hindi. Vote buying yun. No. When? Dapat March 28 magsimula. Hanggang May. When? No? Dahil ang vote buying magsimula March 28. Okay? When? Where? Saan? What? Ano ang binigay? Pwede man pospuro. Vote buying din yun. Pwede noodles. Vote buying may pangalan. No? What? Ano ang binigay? And how? Paano binigay? GCash. GCash. High-tech na ha. Online na sila. GCash. No? And then, may pirma mo sa ibaba. Pirmahan mo. And then, i-collect ko yung mga boses ninyo. Dadalhin ko sa husgado. Dahil it is a criminal case. At kung yung mayor, kukunin ko lahat ng mga testimonya ninyo. Huwag kayong matakot. Totoo naman yung sinabi nyo. Katotohanan yun. Di ba? So ngayon, base sa i-collect ko na yung lahat ng mga boses ninyo. Masa po yun. Sinong delikado? Si Father Darwin. Ang delikado. Ako mag-file Sinabihan ko na yung mga politiko dito sa Valencia Marami nang nagagalit ni Father Darwin. Okay lang yun. No? I'm promoting the truth and justice. Ano? Tanggapin nyo. Huwag nyong iboto Na ngayon, sa pag-collect ko sa mga, ang daming natuwa. Bakit? Ipatanggap At huwag iboto, pero may mission tayo. I-express mo yung boses mo. Okay? By expressing your voices is heard. Is powerful. Yung boses Ako lang magdala. Kung papatayin ka pa, okay lang. 40 na ako Si Kristo, 33 years old lang si Kristo. No? Lumampas na si Father Darwin, okay nang patayin. Huwag kayong matakot. Ang mga tao nga nagpuyo sa kahadlok, di nakalihok. Ang mga tao pong sigpaghadlok, doon ay giilok. Sa to.
Kini nga kumpanya nindot kay ni. Nya karon. Ako dead on din kwaon ako inyong mga testimonya. Napay taga Valencia dire? Na? Okay ni madugang na nis 1,000. Unya kadto ako bang gipang pang recruit, mo recruit na pud sila, mo networking. So tibuok Valencia na ni 55 barangays. So dali ra mapapariso ang mga naog kwarta ron. Katong mga politiko. Katong naghatag kwarta, wato may gugmas Valencia. Nigugma to silang kaugalingon. Ikaduha, nakaminos to ninyo. Di ba? Ano man, mingon man na sila. Kay bawo na mi. Now, kwarta rin katapatan ng mga tao. Tinoo dili. Parang mutagam, dawata, ayaw mutari. Klaro? Okay ra na? Murag gaan ra na, no? Nagkukaibog bangangisi. Nya kung ina ng mga tao nga, before ninyo, katong naglisod, gasto alang ninyong bugas, marang need yun ninyo. Bitaw na kawatan ninyo. Wapo na ninyo pangayo, Di ba? Gatag ba na? Dawata lang. Unya, ang ato lang mission mo ni. Tumagara tong who, what, where, when, why, how. Ato lang unom. Yan yung nga na inyong pirma. Yung daghan mata. Di man nang kadlok sila kay daghan lang kita. Unya karon, perting murag dindot kay ni mo successful ni. Okay ra? Mo na ito strategy niya. Ang mga bata po sira po kog pangwas mga bata nga pang-recruit mo ha. Kanang parang daghan ta. Yung kinsa may masuko nga daghan man ta. So mo ni. So ini-collect na ko pila ka libo na. Kini, una pa nako kuan kay. Alkan si jud ang mga manitron. Karon, no. Diri sa Valencia. Nya karon, bati sa pag-collect na ko sa inyo mga tingog, ako ra mangi-collect inyong tingog. Nya kining mayor kita nato, ani daog nakalingkod. Inamalit man ka mayor. Makita ta sa gado mayor ipa-disqualify ka na mo. Nya di naman ang disqualification kay permanent man. Di na siya kabalik og lagat. Sumawa jud ang family dynasty. Kung maghuusa ta. Hoy, paminaw mo. Kung maghiusa ta. Okay? Unya. So mataktak ang upat ka kagawad kinamalit. Mataktak pud ang vice mayor ug mayor. Okay namalit. Dali ra man na. Ay agis kumili kay dugay. Nay paagi na. Dali ra sa buwan way pinakadali. Yala bilang mo tingog ang taga Valencia. Kada. Nagpanikad na batong taas bukid, no. Nakaron. Ay tabo. Kiring upat, nya wala tay mayor father. Kiring upat mutaas dai. Kiring ika 5 nga kagawad, mahimong mayor. Kaya ay kaloko. Unya ang ikauno mahimong vice. Nya kiring nasubos nga wa jud kada okay way kwarta, masaka sila sumausab ang political framework dinhi sa Valencia. Magsugod sila kus Valencia. Amen. Ang mga tao dito, okay. Kilig-on man dai ang ila lang testimonya. Ang ilang testimonya. Nya katong mga naglisod yod, ipalit lang yung bugas, sardinas sa inyong kwarta o sa nilas, no. Nya before ninyo ipalit, picture itam. Picture, no. Iapil ko picture tong kuan, mag-selfie mo sa kanang kuan ba naghatag, selfie sa tabrad. Grateful ko di. Uni mo sugot pangayo alangan. Angan lang huo man, huo. Ila tabrad yan anagan na. Ingon putong naminaw nako murag di wa nay manghatag politiko ani father. Murag wa nay manghatag na mong politiko ano din amik. Wa nay mukamang na mo father. Murag wa nay mangamang na mo ani father ba. No. Bitaw. So mo lang na no. Mo ni among kalaki diri sa Valencia. Ya, di ka na nasuko nako. Kasuko lang mo. Basta ang ato is truth and justice. Amen. Kining 1,000 ka pen mo recruit mi ko sa 2,000 na. Nya katupong ni recruit usa na pod mo 4,000. 35 barangay sindot kayo. Nya ako ginan mga dawata lang jud. Nya ilan jud butari. Katong dako kay kuan. Kay nagsalig na sila dili sa performance, nagsalig sa kwarta. Amen. Okay. Unya karon. Okay, lipay ko kay nalipay kay mga tao. Ang lipay man mo. Kasapi. Pero duda bigo na mo atag. Pero ay mo kagol kung mapoy mo hatag kay mo na sinugdanan sa kabag-uhan. Amen. God is good. Pero dili tao ato kontra ang corrupt system. Dili tao ha. Ay mo pagdumot ni Duterte, ay mo pagdumot ni Marcos. Dili tao. Ay mo kaguol kana si Marcos isunod puda. Kay nauna naman tos Duterte. Kato mga pro Marcos, pro Duterte mo kasakit kay isunod pula si Marcos. Ginawa na to PhilHealth. Angay papagugol. Ano kita tagbago eh. Uy. Amen. Ay mo pa family dynasty. The source of corruption is the family dynasty. Kamu ra day kamao. Yan din na kamao ninyong tapat. Padagkanan na ninyong tapat. Wala lagi po yung kwarta. Wala po yung connection. Wala siya. Mangita tag mga tao nga mga bago. Mangita mo.
Ay mo ka atas sa usa ka tawo eh. Atas inyo sa usa ka tawo, iniglingkod na manimaus na po na sa atong cycle of revenge. Mo ni bantayin ninyo. And then kinsa na po, sila nagdumot na po ng Marcos ron. Niglingkod na, magdumot na po na sa mga tao ni Marcos. Ngita tagbag oy. Cycle of revenge na. It is a class of ambition of political agenda, powers. Di ba? Hunger of power. Yan kita ray uto-uto ito, lari-lari uri mo. May pay magampo mo diya. May pay maghuna-huna mo para sa kaayuhan sa tanan dili sa usa ka tawo. Okay? Don't allow other to manipulate us. Kini ako education ni nat kinsay butaran ninyo kamo inyo na. Aw ina ng mga tao, kinsay butaran ninyo wa koy katungod ana. Inyo na nga katungod. Kay dahatas demokrasya nga nasod. Pero ayaw mo kalimot, family dynasty is the source of corruption. Uy, nakan nasuko na ko ada. Ilisi na mayor, papa, vice mayor, mama, kagawad, anak, kuwang nalag. Kusinira nila. Dihimo na ninyong milking cow ang politics. Mauwasan mo eh. Usaragod. Yata na sa uban. Grabe naman pagkabaga ninyong naong. Tinuo dili. Kamuray ka, mao kamuray na educate sa UP. Kamuray na educate sa inyo. Wala mo salig na mo. Kamuray dyan ka mao. Kamuray doon na, nakalingkod lang mo. Nakapwisto lang mo. Family dynasty is the source of corruption. Tinoo dili. Munang ubanto nas Canada. Ubanto. Ito mga doktor karon luoy na kaya itong mga government hospital. Muna nga gamay na kitag doktor, gamay na tag nurse. Ano man gamay nagsweldo. Because of corruption, because of family dynasty mo ni tinuod. Madto mo sa Canada libre check up. Wa kay mabaryan ang gobyerno tanan. Tinoo dili. Ubang mga nindot nga. Yan diri sa ato adi ta ganahan. Sakit ta kag ilanat dako nang kay babaryan dito. Private hospital. Instead mo gawas na ka. Matiwasan ka dito. Sa bayron. Tinoo dili. Itabang bagong gobyerno na to ba? Itabag duot. Wa ko masuko with feelings nang tungod na sa hustisya ko. Wa na hustisya itaon. Di man mitos Duterte hustisya niya. Katong mga ordinaryong tao, due process ito. Unsa gibuhat nimo sa ubos, gibuhat sa nan. Mobalik na nimo. Di ba? Mo na nga pagmata na ta, widen your horizon. Ako masuko sa politiko, nasuko ko sa mga inustisya na itabo. Kung tinabangay ko ta dako kay na og impact nato tanan. Amen. So karon mag-bless ko sa inyong mga religious items ha. Nya kining by the way kung namoy mga blessing pwede mo mag-share sa ministry kaya ato mga staff na magtrabaho na sila diri ilan ang dedicate ilang kaugalingon para sa ministry. Unya kung nag-ani pun mo humay pwede mo dag 1/4 nga kilo no. Nga mo dawat pud mi og kining pisi. Ya ang tumoy kabaw kanding. Di mo baliba na bitaw. Kung apikisan mo iampo lami kanunay nga maayo mong lawas kay among ihatag ang among kaugalingon nganha kaninyo og sa simbahan. Dapat ay katapusan gisulti ni Father Amort. Ningon siya dire. Ningon si Father Amort. We do everything for money, power, and sex. No? Una, kwarta. Ikaduha, gahom. O sa pakighilawas. No? Mao ni ang nakaguba natong tanan. Money, power. Diba? Tungod sa kwarta, manikas na ka. Tungod sa gahom, mamalit na ka. Tungod kung na kay money, power, sex. Bisag kinsa na lang. No? Yan naman kay gahom. No? Doon na naman kay kwarta. You can buy everything. No? So muna nakagubot siya to. Everything that seduces and enslaves souls lead to their death. So kung padayon ta ng culture of death, we become slave. Amen? So, murang dagan masuko na to, ana, because the world promote opposite of the gospel values. The values of this world is opposite to the gospel values. And it is the reality. Sunod, ati, i-bless ang inyong mga religious items. Una, yung salt ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth.
You creature of salt, I purge of evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through Isaiah the prophet to be cast into water to cure its unfruitfulness. By thou purified salt for the healthy believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In whatever place you are sprinkled, may phantasm and wickedness and Satan's cunning be banished, and let every unclean spirit be repulsed by him who shall come to judge the living and the dead in the world by far. Almighty everlasting God, humbly we implore your boundless mercy that you would dine of goodness to bless and sanctify this creature of salt, which you have given for the use of mankind. May all that use it find in it a remedy for soul and body, and let everything with it touches or sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit, through Christ our Lord. Amen. Yung salt ninyo ay holy and exorcised salt. Isunod natin yung inyong tubig. You creature of water, I purge of evil. I-open nyo yung tubig. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son, the Lord, the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to brace us against the envious foe. May you be empowered to drive him forth and exalt him together with his fallen angels, by the power of the self-same Jesus Christ our Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world by far. Amen. O God, for man's welfare, those dispense wondrous mysteries with efficacious sign of water, hearken to our prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with manifold purifications. Let this creature serve you in expelling demons and curing diseases whatsoever. It sprinkles in the homes of the faithful, be it cleansed and delivered from harm. It transforms in joy, spirit of goodness, and air of peace, freed from baneful and needless snares by the sprinkling of this water. May everything opposed to the safety and repose of them that rule therein be banished, so that he may possess the well-being they seek, in calling upon your holy name, and be protected from all peril through Christ our Lord. With the salt and water be mixed together, the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever, haluan nyo ng salt, yung tubig ninyo. Ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the fierceness of the living enemy. He violently put them down, hostile influences, prostrate and fearsome we beseech you, Lord. Consider kindly this creature of salt and water, make it honored and sanctify it with a Jewish witness. Wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror be driven afar. But let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy to our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Lahat ng tubig ninyo ay holy and exorcised water na po. Sunod natin i-bless ang olive oil ninyo. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's creature oil, he cast out the demon from you, by God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea and all that they contain. Let the Rosary's power, the devil's legions, and all Satan's attacks and machinations be dispelled and driven afar from this creature oil. Let it bring health in body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, advocate, as well as in the love of the same Jesus Christ our Lord, who is coming to judge both the living and the dead and the world by far. Lord God Almighty, before whom the host of angels stand in awe, and us the service of acknowledge, may it please you to regard favorably, and to bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives, you have ordained it to the sick, so that when they are made well, they may give thanks to you, the living true God. Grant you pray that those who will use this oil, which blessing your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy. Yet it be a means of averting any kind of my man, made in your image and redeemed precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of its serpent through Christ our Lord. Amen. Sunod natin ang candles, bell, incense, rosaries, cross effects, medals, sacred images of God, sacred images of the saints, sacred images of the angels, scapulars, all your religious items. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to Him, we embrace the ministry He has entrusted to His bride, the church. Grant now in your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all religious items, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Thine that through the blessing you bestow, may it be a very potent and terrible weapon against the attacks of devil one and his legions. With these religious items, mightily restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering them powerless, unable to harm the pledge of priests and people, and to whomever. These are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits feign fear, never daring to harm, nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ, your Son, be glorified forever. This we humbly ask through the same Jesus Christ, your Son and Lord, who lives and reigns with you. The unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Yung lahat ng mga religious items ninyo ay holy and exorcised sacramentals na po. Ngayon, ibibigay ko ito mga Bible, ibibigay ko po ito sa inyo kung makasagot kayo sa tanong. So, after mag-exercise ako, lalabas ako for anointing of the sick.
At yung mga nanghihina na, ibibigay ko po sa inyo yung Eucharist. So, ang ibibigay namin hindi yung sarili namin. Ang ibibigay namin sa inyo ay si Kristo po. Sana po lumapit kayo kanina sa confession po. Dahil yan po ay ang nagtatag niyan ay hindi pari, si Kristo po. Amen? Every time you see priest, it is a visible sign of great love of God. Sana po ipagdasal nyo lahat ng pari po. Amen? Ang pari lang po ang makapagbigay ng mga sacrament sa inyo. At sana po yung mga anak ninyo, inspire ninyo, pasok kayo sa seminaryo. Dahil na-close na po yung mga simbahan sa Europe. Na-close na po ang maraming simbahan sa Amerika po. Para ipadala natin doon. Para ma-reopen yung mga simbahan. Wala na po pare. Yung mga pare doon sa Amerika, mga matanda na. 80 years old, nagmimisa pa. Supposedly, mag-retire na sila. 90 years old, magmimisa pa. Kaya maraming Pilipino doon, ng mga pare. At yung mga anak ninyo, apo ninyo, inspire ninyo, panoorin nyo ng Life of Saints, hindi si Cardo. Lagi lang nanonood ni Cardo. Lagi lang nagigira si Cardo eh. No, pusil-pusil kanunay, no? So, ano mangyari sa mga apo ninyo, no? Ganahan sila mag-military. So, panoorin nyo sa buhay ng mga santo, okay? Every week, panoorin nyo, manood kayo ng, buhay ng santo. Marami po sa internet po, please. Mga nanay, pakiusap po kahit once a week po. Manood kayo ng life ng santo. Dahil hindi na alam ng mga anak ninyo sino yung santo. Ang alam nila si Vilma Santos, si Eric Santos, si Judy Ann Santos, si Jamie Santos, no? Si San Goku. Sino yan si San Goku? San Telmo, no? Si San Dayong, no? So, ang tanong ko, ang unang makasagot, bibigay ko itong na-bless na huwag niyo ipagbili ito, bless na ito. Okay, pagbili niyo yung tubig niyo, bakit marami kayong tubig din? Okay, wag niyo yung pagbili, hindi mawala po yung blessing kapag ipagbili niyo, okay? Ang tanong ko, sino nagtayo ng simbahang Katoliko? Dool. Si? Oh, praise the Lord. Sino una Santo Papa? Sa simbahang Katoliko, Dool. Dool. Ayahay yun nas Dool. Si? Very good. Ang uban, si Pedro. Kisa na, silingan ni mo. Very good, San Pedro, no? Sino ang sunod na papa ni San Pedro? Dool. Nawara mo, wan mo ka. Dool. Kisa. Si? Dili. Ikaduhang papas, 266 na si Kuan. Dili si St. Paul. Kung kailan sa itong ikaduhang papa? Dool. Dool. Dali. Si Saint Linus. Dali ba? Dool. Ay, bro. Saint Linus. Kinsa may nga ni Papa Francisco, be? Kasi tinod niya ni Papa Francisco. Dali ba? Congrats, Brad. Linus. Nag-search din ka, no? Congrats, Brad, ha? Karon, kinsa may nga ni Papa Francisco? Tinod niyan. Ha? Gregorio Bergoglio. Dali. Oh, ato nang hinuptanan, ha? No. Kalas, ang naghatri na to na si Architect Socrates Focanan. Ibibigay siya ng Biblia, so ibibigay din natin. Okay? Usa na lang nabilin. Kinsa man ang santos na to gahapon. O, katong, doon. Katong, nahuman na, iwan nilabot. Kinsa may, sa mo ni, ha? So, napay laing Bible, duha man ni doon. Watay mo na, ha? Si? Kinsa? Kinsa man na San Jose? Kinsa man na siya? Oh, okay. Wait, what tayo mo? Son, garig usasan. Basta mo duol gaan dyan. Mamanool, ha? Wagay. So, I hope basahin nyo yan, ha? Baka ilagay nyo yan sa altar ninyo, no? So, natutuwa ba kayo ngayon? At follow and subscribe sa YouTube channel natin dahil araw-araw po, magla-live ako 5 minutes, 10 minutes para po yung ma-encourage ako pagbasa. No? Yung binabasa ko, isi-share ko agad para ma-retain sa memory ko. Okay? At sabi ni Saint Bernard, ito po yung panghuli po. Sabi ni Saint Bernard, I use all my mental strength in meditating the virtues and sufferings of Jesus. Use all your mental strength. Ano? Use all your mental strength meditating the virtues and sufferings of Jesus. Dahil doon tayo makonsole sa suffering ni Kristo. No? Huwag niyong sulbahin yung mga kasalanan sa pamagitan ng other sins. Huwag niyong sulbahin yung problema sa pag-create ng other problem. Okay?
Hindi makatulong yun. Okay? Yan ang prinsip. Daraday. Ayaw sulbaha ang sala, pinagislaing sa. Example, buntis ka. Ako ding i-abort. Ayaw. Ihatag na. Ini Father Darwin. Ako na ihatag sa mga madre. No. Uy, katong mga nagbuntis karon nga nag-goal. Ay, maka-goal. Ako'y amahan na. Ako na. Bahala lang ba? Nagsuri-suri ba dito sa... Gahapon ako isuroy ko mga pag-umangkol dito sa ICM. Nisiga ang mata sa lula. Ha? Nakay bata pa din. Parihan man akong nawa kung pag-umangkol. No? Isuri-suri ba sa ICM. Nakay bata pa din. Sana. Ako tao ni pag-umangkol na na yun. So, katong mga buntis karon, ay mo kakol. Ako'y mga mahana na. Ay lang ninyo i-abort. Saan na nang nabuntis mo? Saan pa nang magpa-abort mo? Amen? Gabantay mo na ay nagdagandagan nga bata. Garon? Basig nagtuo mo ako. Sa mga deliverance ministers na, mahala nagma-issue ko. One time, na-issue man ko dito sa Loon. Kaya rin nalawag na ko, Father, no? Magpakamatay niyo ko, Father. Di ko rin mo panhaon sa Loon. Yan ko, delikado na nila. Pero tinaghanan niyang mga message ako. Katulad ko na ako, attract. Nya babae man. Ko sa kong amigo, Brad. Sugatan ni Brad, kaya magpakamatay ko, no? Nya paminawa lang, Brad. Dito, mo kay buntis di ay. Dito, akong ipadtog Loon. Nya, magatos kong binto na patugon. Nag-ingon ko sa mga parokyano nga, higdaas ko rin paminawa. Ano ako paminawa niya? Ako ka-meet niya. Nya, akong amigo. Naibog man akong amigo. Kadayo na sila. Pero, ito mo, di panabi na ko. Nagdako na kong buntis. Kung kibag buntis dahil. Pero, kato mga buntis, okay ra yun. Ako rin mga mahal. Ay lang yun. I-abort ha? Basta di lang yun mo mag-abort. Kaya naman tayo orphanage diri. Tayo orphanage. Tabangan na muna ako. Ako rin amahan. Mahinom ni kay mapapa na ko. Mao po nag-ingon ni Mother Teresa, ari lang na nako. No, ako ray nanay ana. Kaya basig mapari din na. Basi di makardinal yan, presidente pa jud. Amen. Ayaw sulbaha ang sala, pinahagis laing sala. Unang dili maayo nga patyo na to mga adik-adik. Kaya mga adik-adik, sa man ang pagka-adik-adik. Sa po nang magpatay, di ba? Ayaw sulbaha ang sayo, pinagis laing sayo. Ug mao nay kamatuoran mga igsoon. Amen. Pero sadly, the morality is declining in the Philippines. Amen? Alam mo, kaguol ni Duterte na priso, kaya nga naman, iyan na ng katungod nga mo, depensa siyang kagalingon. Malipay na ta. Kaya nga naman, iyan na ng chance. Mo depensa nga na mag-uol man ta. Mga supporters na Duterte, malipay mo. Kaya makatubag na jud siya. Di ba? Iyan mo kaguol ni Marcos, kaya manubag po na. There is time for everything. Amen. Tanawa mga presidente na to, ipang kuan jud, ipang investigate after mahimo silang maordinaryo na sila. Ay mo kagool. Isunod po na. Wala mangita ng tagbag-o. Amen. I'm here because you're here, because we are here, because God's here. God's here. That's why you are here. That's why we are here. That's why I am here. Asa ta magrally dili sa karsada. Magrally ta sa confessional box. Confessional box. Ato ta magrally. Di na makatabang sira mo pangaway sa Facebook, di na katabang. Kneel down and be humble, and you obtain authentic peace. A proud heart is like a stormy sea. Walang kapayapaan. Amen. So magsimula na ako, lalabas ako mamaya for anointing of the sick, and then anointing of senses, and then Eucharist. Ibibigay ko po sa mga nanghihina na at merong karamdaman. Sabihin mo sa akin na, Father, may cancer ako. May grabe akong sakit. Pero hindi lang makikita sa aking mukha. No? Ibibigay ko po sa inyo ang Eucharist. Si Kristo na po yan. Sa mga may sakit, araw-araw kayo magsamba. It is greater than the doctors. It is greater than the bishop. It is greater than the Pope. The Eucharist, the bread from heaven, is Jesus Christ. At ang good news ko sa inyo, lahat ng pari ay makabigay sa inyo niyan. Bigyan natin papuri ang lahat ng kaparian sa buong Pilipinas po. Sana po mag-increase yung pag-ibig nyo sa mga pari dahil nakuha na po kayo. Marami sa atin wala ng respeto sa in persona Christe.
No? Si Kristo po, ang mga pari po, ang in persona Christi, representative of Christ. Anong mangyari sa mundo kung walang pari? Walang Eucharist. Sana po, dublihin nyo yung pagmamahal nyo sa simbahan, lalong-lalo sa mga oras na ito. Huwag niyong atakihin ang pari. Inatake niyo si Kristo niyan. Kung mamatay lahat ng pari sa Pilipinas, sino magbigay sa inyo kay Kristo? Kahit sinong politiko, hindi makapagbigay sa inyo kay Kristo. So I hope you are grateful to your parish priest, to your parish vicar. They're not perfect. They're not saints. They're sinners, like us. Pray for us. Amen? Pray for our leaders. And let us pray one another. And let us do what is justice, what is in line to the truth. Let us do everything for the glory of God, not for our own glory. Amen? So ngayon, magsimula na tayo ha. Tatawagin yung mga pangalan nyo at magpatuloy din ako doon na mag-exercise. At lalabas ako mamaya at after anointing of the sick, mag-picture-picture tayo bago kayo aalis. Huwag kayong magmadali. Dahil may ina-anoint ako na lolo. Sinabihan ko, Father, huwag kang magmadali. Kaya lang nagmadali, hindi na makauwi. Nagmamadali ba kayo? Hindi kayo sumagot. Nagmamadali ba kayo? Gusto pa kayong makauwi. Okay ha? And then, papasok ako dahil yung mga hinaras ng demonyo, hindi marami. Pero yung extraordinary. Pero ang ordinary attack, tayo lahat. Pati si Father Darwin hinaras. Tayo lahat. Walang exempted. Kahit si Kristo, di ba? Temptation of Jesus. Pero hindi lang nagkasala si Kristo. Hindi katulad sa atin. Nagkasala tayo. Amen? So, Ate Mayet, magsimula na tayo ha. At pakiusap po, kung may mag-react man yung katabi mo, huwag mong videohan, please. So, ngayon, magsimula na tayo. Walang magbe-video po. Dahil bawal po yan. Dahil pinoprotektahan natin ang bawat isa. Hindi ko yan i-upload. Ang dami ko na pong video na hinaharas ng demonyo, hindi ko ina-upload. Ako may ina-upload man ako dati, biniblurred ko. Dahil pinoprotektahan namin yung bawat isa sa atin. Okay? Kung may hinaharas man ng demonyo, huwag kayong magbadali. No? Dahil iparasys pa namin kayo. Okay?